Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, October 3, 2024. So nag-Dow GC si PSE market natin at nag-pullback siya ng konti sa pre-close ulit. Ayan, binagsakan ulit yung mga big caps natin ng pre-close kaya nag-close tayo ng negative 0.19%. Pero net foreign buying pa rin naman siya ng 287.5 million. Ayan, so greater than 5 billion pa rin yung net foreign buy dito sa market natin. Pero tignan natin bukas, medyo nag-i-stop yung yung galawan dun sa US market. Namumula-mula sila kahapon kasi nga yung Israel at saka Iran naman. So medyo nag-subside ng konti yung balita. Wala tayong masyadong nakita pero di ba ina-expect natin in the near future si Israel is babanat din kay Iran. So yun naman yung sinabi niya sa kanya mga telecast. Pero hindi natin alam kung kailan yan. So medyo nagpo-pause yung yung market natin siguro dahil dun sa negative sentiment pa rin na yun. Kasi ang epekto naman sa atin, tataas yung presyo ng gasolina. Pero yung umakyat kanina, yung mga umakyat pala sa market natin is mga minero. So, yung mga minero naman, pwede siguro related doon, mga metal products. Pero sa China yata yung pinagbabasihan ng yung mga prices ng mga nickel products, di ba? Sina nickel, umarangkada yung kanilang mga price action naman. So mga minero yung majority ng winners dito sa market po natin. So nauna nga itong si nickel, ayan. So finally, another breakout candle. Meron siyang 5.97% ulit na closing dito sa market. Natuloy ba to? Hindi ba ito nabusan kanina? Ito yung nilista ko sa kanya. So 22.55K net foreign buy. Tapos, okay, dalawang bilyar stocks natin. So, naging catalyst yata yung transaction ni Haven at saka nito CBLL natin. Ayan. So, marangkada ng sobra. CBLL kanina umaga, umabot pa yata ito ng 14%. And then, nag-close pa siya, berde pa rin naman, 8.18%. So, malaki na yan sa isang araw na galawan. So, finally, no, tulog na tulog. So, biglang nagising. 343.74K net foreign sell. Tapos si ABA, ayan, yung mga tulog natin yung stocks yung gumagalaw, 3.8%. Meron siyang 436K net foreign buy. Tapos si MRC, napagod na yata, negative 1.18%. Pero meron siyang 2.7 million net foreign buy. Si OGP natin, ayan, pagod na rin siya, negative 1.82%. Negative 366K. And then si Home, mga bilyar stocks eh. So Home, nag-up siya ng 4.29%. Ayan. So si Medic lang yata hindi ko nakita na gumalaw for today. Meron siyang 12.41K net foreign buy dito sa market naman natin. Okay? So yun po yung mga galawan natin. So magdidepende ulit tayo sa medyo sideways lang yung galawan ng Pero Berti naman yung closing nila kahapon doon sa bandang US market natin. Abangan ulit natin yan kasi mga balita ulit doon sa Israel yung babantayan natin. So disclaimer pa rin sa mga bago po sa channel natin. As usual, pakibasa po na maigi. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para buy, sell, or hold ng stocks. Mayroon pong risk na involved sa market. Due diligence lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin naman. And then follow po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa trading stocks, or kung gusto mo magkaroon ng guide sa trading sa market, sali ka lang po dito sa ating trading community naman. So check mo na po yan. And sa mga subscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers ng market natin. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, yung mga risk management, plus yung ating PSC, stock market studies. So follow mo na lang po yan. Tapos sa crypto, may na po rin si crypto. No? Follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para sa mga play to earn games natin. Ayan, check mo lang po yan. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader. Ayan. At saka dito sa Facebook page na Palaboy Traders. Ayan. Share mo na lang po yung mga gusto matuto ng trading sa Philippine markets. So, Budagi sa mga articles natin dito sa local market, US and cryptos. Tapos, okay, check natin yung mga balita for today. So, dito muna tayo sa summary. Panalo-panalo yung yung ating mining sector. So 2.57%. So nasa kanila naman yung sentiment na market, so industrial at saka finances. So namula dito sa holding firms at saka dito sa services sector natin. So ang binabatay pa rin naman natin araw-araw dito sa galaw natin,
wala tayong ibang negative news na wala muna yung nawawala sa radar natin yung South China Sea. So meron siyang 287.5 net foreign buy. So greater than 15 billion pa rin po yung foreigners dito sa market natin. So may mga balita dito. Robinson Land, subsidiary to invest 10 billion in hotel development. Figaro Coffee, so parang kalalabas lang nito. Subsidiary receives approval from Philippine Economic Zone Authority to engage in production of pizza, frozen pizza in Laguna. Robinson Land is investing 10 billion to expand its upscale and ultra luxury portfolio. FCG ulit, ayan. So silang dalawa. Yung nakita natin na maraming balita. So foreign funds sold. Okay, ito yung mga binenta. BDO, PNB, Union Bank, ASEN, FGen, Manila Water, SCC, DNL, FB, Keeper, Monde, Aboitiz, Costco, DMC, AREITs, FLI, RCR, RLC, ICT, STI, Bloom, at saka C+. Ayan, pinagbibenta pala yung mga, yung mga movers natin kapon. Foreign funds bought, BPI, CBC, East West, AP, Meralco, SCP, CNPF, EMI, FCG, ABA, ACAGI, Ali, Meralco, MRC, Globetel, Converge, Cebu, at saka si Macro Asia natin. So, ito siguro yung pinaka-catalyst ni BLL, ni Home, at saka iba pang bilyar stocks natin. So, to resume trading minutes before the noontime break. Ayan. So, hindi ko nakita kung anong galaw ni AB natin. So, dito yung balita. FLI has announced the schedule of voluntary tender offer. Cebu, the company has signed a landmark purchase agreement with Airbus. RLC to invest 10 billion in hotels. Tapos yung closing. So, medyo mixed tayo. Tinamaan si GGS, negative 2.68%, BDO, negative 2.4%, URC, so yung magkakasama, negative 2.32%. Medyo marami na yung bumagsak. Kaya pala namula si index. So yung gumalaw, nickel, buti lang 5% si nickel, no? So Maketya, Ayala Corporation, Jollibee, ASEN, at saka si Metrobank. Parang mas marami pala yung yung verde dito sa big caps na stocks naman natin. Okay, so at least may good news. Globe Telecom will expand its network in Pangasinan. Aboitiz Group is set to take control of Laguindingan Airport, IMI, anticipating 5 million increase in net income. Kaya kasi nagbawas ng revenue. So Cebu has signed a 24 billion agreement with Airbus to purchase 102 A32 aircraft and 50 additional dami ng expansion ni Cebu Pacific. Hopefully good news na yan. So the ongoing tension between Israel and Iran could push oil price higher. Kaya binabantay natin si Shell at saka si Petron. Pero nauna yung mga mining stocks. So ASEN operation is injecting 50 million into Bilenos Energy Corporation, RCR RLC, buy on support, sabi ni Phil Sachs. Power, ano ba to? Power industry, okay, si Meralco may bid. Telmer and MPI take full ownership of Digico. IMI enacts global restructuring to improve yung kanyang margins. ASEN gets redeemable prepared shares in Belenus. Aboitiz Equity, its infrastructure arm won a bid to upgrade and operate Laguindingan Airport. Ayan, so good para kay Aboitiz Equity Ventures. FGen to explore geothermal fields in Indonesia. Okay, cost cutting si IMI. Ito yung sa Laguna, no? Nag-apply din ako dati dito. Pero hindi tayo natanggap dito kay IMI last time. So FGen, Energy Development Corporation, has obtained rights to explore and drill for 2 greenfield geothermal projects in Indonesia. Okay. Share buyback, Robinsons Retail, RCI. So sale of treasury shares na naman siya. So benta siya ng benta. So taas na kasi ng presyo. FGen, yan yun. OGP. Stocks struggle yield rise after jobs beat. Pero okay, medyo sideways siya. No? Pero verde. Yung close sa Dow Jones, S&P, saka Nasdaq kahapon naman. Okay? So ayan, no? 0.09 si Dow Jones, 0.08 si Nasdaq, and 0.01 si S&P 500 naman natin. Okay, so maganda yung galawan sa US market. Hopefully ngayon okay din
yung futures niya, pero mapula kanina eh. So, ayan. Padalastas po ulit yung mga gustong sumali sa trading group natin, yung mga gusto ng guys sa trading and investing sa Philippine markets, sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So, tingin tayo dito sa galawan ng market. Kailan medyo bad yung yung candle natin. So, lumalabas, malakas na resistance yung papunta dito sa 7,500. So, 7,480. So, below 7,500 talaga yung pinaka resistance sa market. So, bad yung candle natin, pero ewan ko lang kasi net foreign buy pa rin eh. 287.5 million. So, nandiyan pa rin yung mga foreigners natin. Siguro nag-aantay lang ito ng tamang timing bago natin i-breakout yung 7,500. So, ngayon, pinaka-trend natin is uptrend pa rin naman. Ayan. So, pwedeng MA20, 7.2, or ano ba yung nilalagay natin pag medyo pumapangit yung market? 7,129, no? Okay. So, yan yung nilalagay natin na range. Ayan. So, nasa higher side. So, good yan sa PSE na mag-break pa rin ng 7,500 level naman. So, medyo bumaliktad yung itsura ng RSI. Kung medyo maigpit ka is may konting bagsak, or kung dito naman is tignan natin kung magkaroon siya ng bounce na galawan bukas naman. Okay? Pero optimistic pa rin ako personally sa market kasi hindi naman nauubos yung net foreign buying. Ayun na nga lang umakyat ng ibang blue chips na stocks naman natin. So palipat-lipat siya eh. Isang araw banks, tapos ngayon mining, yung iba hindi mo siya binibigyan si properties na paborito natin, si services sector dahil lang kay ICT gumagalaw siya, and then yung mga holdings hindi rin masyadong gumagalaw. Okay, so anyway, tignan natin for the coming few days naman. Okay, so tingin tayo dito sa global markets. Ayan medyo mapula yung US market natin, di yata maganda yung opening ng mga AI stocks natin, mapula yung pinapakita sa futures. So S&P is negative 0.27, Dow Futures negative 0.32, and then Nasdaq negative 0.35%. So European markets, ayan, nanguna na, mapula yung galawan dito sa Europe. Asian markets, hindi na yata holiday, no? So India, nag-drop siya, laki 2%. Korea, 1.2%. Ayan, mas marami yung mapula for today's trading natin. Bad yata yung Thursday natin. Silip tayo dito sa US market. Mahina. Kasi bumalik ulit sa 60K si Bitcoin. Ayan, so hopefully by weekends gumalaw siya. So negative 0.91 si Bitcoin. 60K, Ethereum is 4.58. Laki 4.58% yung drop. BNB is negative 1.46. Sol, yan, laki ng drop. Si XRP, ano ba meron dito? Tinabaan to nagulat din ako. Negative 11.32% yung kanyang galawan naman. So, meron ba news? XRP persists amid 10% slide following SEC appeal and ETF filing. Ayan. So, may kaso pa rin ba to? Alam ko nag-bite mo siya para ma-close yung kaso-kaso ni XRP natin. Okay, so the whole market pala. Global pala yung medyo mahina yung galaw natin. Okay, so tingin tayo dito sa mga stocks natin. Ang lakas naman ng sipa ng mga pag sumipa talaga, di ba? Halimbawa sa mining, kanina umaga nag 8% yata kaagad si nickel. So hindi tayo makapasok-pasok, tapos makita mo medyo overbought na siya. So another big gap si nickel natin. So nagkaroon siya ng konti resistance dito sa around 4.2. Pero pinaka niya resistance niya 4.5 siguro. So anyway, 4.26. So yan na lang ilagay natin. Pero good vibes pa rin naman kasi nag-up siya ng 5.97%. So meron siyang 22K net foreign buy. Buti hindi siya strong candle yan. So hindi naman siya Dow G. And then yung pinaka-trend natin is maganda kasi ascending triangle na nga po siya. So ilang araw na rin siya nag-try na mag-breakout. So nakailang fail siya. Ito, nagkaroon pa ng konting buhos. And then, yung pitik niya kahapon, yun na talaga yung breakout niya. So, pagising pa lang natin ng umaga sa market, sipa na si Nickel. Congrats dun sa mga bumili sa kanya, nag-ipon. Pero ang pinaka-catalyst natin yung global prices po ng metal products is mataas. So, tumaas din yung presyo niya sa bandang China, ginaya daw ng Philippine markets natin. Ayan. So bullish na ulit si Nickel. Tanda ko si Nickel, ito yung
Sino ba yung may-ari niya Instagram natin? Ito yung tinayaan niya yata last time yung nag-breakout dito. Naka halos 2M yata siya o 3M dito. No? Mula 2 hanggang 7 yata o 6. Yung benta ni kalimutan ko yung pangalan sa ano, yung may-ari ng Instagrams natin. Okay, so hopefully ganyan din yung gawin niya. Kasi matagal na rin siya na ano eh. Matagal na rin na downtrend si ano, halos 1 year na rin yata simula March. Ngayon, no, halos 1 year na rin siya. So, it's time naman sa ano, mining products natin. So, although medyo hindi pa maganda masyado yung ano, mga ano yan, mga quarterly earnings niya. Pero good sign na kasi bumalik na siya sa MA 100 last time. Yung pinaka-last na balik natin dito is October pa last year. Ayan. So, good para sa mga mining stocks natin. So, hopefully makalampas siya dyan after ng consolidation. So, malaki din yung volume niya. Nabuhay siya. So, siguro meron pa tong galaw. Kasi malakas yung ano yung volume niya. Ayan. Hopefully bukas yung mga nakahuli sa kanya kanina. Ang minamasdan ko naman si ano FNI. Pero actually halos lahat ng mining is gumalaw. Ito lang si FNI wala kasi masyado volume. Pero malay mo, di ba? Tignan natin. Okay. Next, BLL. So, sumalo ka ba kanina? Ang lakas naman ng sipa nito. Maaga pa lang is 10% na yata kagad to. So, sinagad siya dito kanina, 1.85. So, nag-profit taking muna siguro yung iba kasi first time niyang sumipa ng sobrang lakas. So, yung last na area natin is dito. So, okay. So, yun pala yung naging basis niya. Oh. So, meron siya support. Nag-flag siya and then minaximize niya hanggang dito sa 1.85. Okay. So, malakas yung sipa ni BLL. Hopefully, sumunod yung iba. Ay, si Home, mamaya tignan natin yung kanyang pinaka-main na galawan. So, support 1.65. Ayan. So, sobrang lakas ng sipa is nag-up siya, nag-overbought kagad siya. Laki ng volume din, no? 14.88 million. Okay? Pero net foreign sell siya, 343.74K. Net foreign sell naman siya. Catalyst, si Aben pa rin yan. Ayan. So, di ba, parang bibili niya? O sino ba magbebenta si BLL ng properties kay Aben natin? So, kailangan mas maraming ano ba, need. So, yung cemetery, ayan, so inihaven natin, kailangan niya lupa. Ayan, so, anyway, very good news, at least gumalaw na. Ang tagal na rin niya, oh. Tagal na rin, di ba? So, kawawa din naman yung mga gold na matagal kasi halos 1 year na rin siya, no? February, 2 years na, no? 2 years na pala si BLL natin. Okay, so good sign for the coming days para kay BLL. Tingnan natin kung may pullback bukas at na makasakay naman tayo. So, lalaki kasi ng sipa eh. Medyo kabado tayo sa market kasi yung, di ba, yung gera kasi medyo matindihan pag natuloy ulit yan. Okay, next. Parang Ukraine last time, di ba, nag-drop din si US market. Bumawi naman siya. Hanggang sa tinanggap na lang ng market na may gera talaga doon sa Ukraine, di ba? Kahit anong bombahan nila doon, wala masyadong epekto. Pero ito, bago kasi. And pwedeng maapektuhan yung oil supply, di ba, sa Middle East kasi galing yon. Sama-sama na sila diyan di ba? So nung binira si Iran, di ba? Ni Iran si Israel. Sino ba yung mga tumulong kay Pati Egypt yata tumulong kay Israel, Egypt, Saudi Arabia, di ba? So akala ko magkakasama lahat 'yun eh. Ano din pala may mga grupo din pala sila doon. Pero marami yung kalaban si Israel talaga, ang dami niyang kalaban doon. Ayan. Sabi naman is proxy sina Yemen, Lebanon, Gaza. Ayan. So, yan yung laging lumalabas sa feeds ko sa YouTube. Kaya yan lagi ko pinapanood paggabi naman habang titrade tayo ng US market. Okay. So, very good para kay BLL natin. Next. ABA. Okay. Ito na ba yun? Breakout na ba? Okay. So, lumalaban naman siya, no? Nakailang na to eh. Nakailang sipa-sipa na to eh. Pero, nahirapan siya. Okay. So, nag-iipon pa siguro ng ano ba yan? Puwersa si ABA natin. Nag-iipon ng volume. Ayan. So, okay. So, maganda naman yung setup niya, no? Okay naman siya. So 3.8%. Hindi naman siya hindi siya bumibigay. Nakailang pullback na siya. Pero gumagalaw siya. So baka kayanin na niya yung MA 100 natin. Saan ba tayo titingin? Okay. So kailangan ma-break natin to
para medyo bullish yung outlook ni ABA. Ayan, total, Abacor Mining din naman yung ibang products niya, di ba? Properties, mining. So, pwede rin siguro to. Pasok din to sa banga ng mga mining stock. Sino ba yung iba? Mark, ito, umakyat si Mark Ventures, si PX, hindi masyado si PX. Si APX, hindi gumalaw. PXP, hindi rin masyado. Okay, so, yung mga legit na yung mining talaga yung business. Ayan, saan ba tayo? Si ABA. Okay, so 3.8%. Actually, maganda yung setup. So, meron siyang 436K net foreign buy. Ayan. Wala kasi daming balita dito kay ABA. Ano ba nangyari sa earnings? Ito, okay naman yung earnings niya. Okay. Kailan ba't ang baba na revenue? Meron bang mali sa calculation niya? Ito, 3 billion lang siya nung 2023. Ayan. So, magaling sa sa accounting, sa mga Bakit nawala yung revenue ni ABA natin? Ayan. So, yun ba yung nagbenta siya ng mga properties, nawawala sa computation. So, 3.8%. Okay. So, hopefully matuloy si ABA. Next, MRC. Okay. Ito na naman tayo. Okay. So, medyo nag-worry na naman ako sa volume ng Ayan, nauntog siya. Medyo malakas talaga yung resistance dito sa 0.9. So, mapapansin mo, di ba? Namumula siya and medyo malaki yung volume. So, ako lang ang tingin ko sa kanya, meron siyang profit taking na naman. Ayan. So, anyway, maghanap siguro muna ng support si MRC ulit. Kasi malaki na yan lumabas niya. 1.18% loss, malit lang. Pero bad side yung mga bars natin. 2.7 million net foreign buy. Okay, tingnan natin. Uptrend pa rin naman yung overall picture. And then, yung isa sa mga winners natin last week, si OGP. And pull back after magkaroon ng all-time high na hindi naman eksaktong all-time high. Yung candle lang, yung solid na candle. So, medyo pull back siya. So, retest muna tayo bukas siguro dito sa MA9. Hopefully hindi siya bumagsak kasi medyo malalim yung next niya, MA20. Yan, tingnan natin. Okay naman yung nag-okay na yung RSI niya. So, pabalik na sa pagka-overbought. Pero okay, nandiyan pa rin naman siguro. May pullback pero optimistic din ako sa kanya. Wala akong OGP pero optimistic ako sa kanya. Kasi nandito yung volume tingnan mo yung volume. Nandiyan lang naman siya Tapos uptrend naman yung price action. Yan. So tingnan natin kung tama yung analysis natin for the coming few days. Wag lang siya bumaba below 14.58. Okay to. So 1.82% drop si OGP and then another Villar Sacks All Home. So finally nagkaroon na siya ng clear sign na ba to? Medyo clear na. Medyo clear na konti yung breakout kasi last time nagbe-breakout din pero bumababa. So ito, meron siyang solid candle. So nag-close siya is 4.29%, 12K net for buy. And makita mo naman uptrend lahat ng indicators. Plus, meron siyang volume. Ayan. So parang ganito yung ginagawa ni OGP. Meron siyang volume dito. May volume siya pero huminto na yung pag-drop ng price action niya. Ayan. Tapos okay, nag-sideways siya. Yung volume na to, hindi naman siya masyado lumabas. Ayan. Tapos nadagdagan ngayon. Kaya natuloy yung breakout. Ewan ko last time bakit hindi pa siya handa siguro last time na mag-recover. Pangit pa rin yata yung niya. Pangit pa rin naman yung funda ni All Home natin. Okay. So hopefully maka-breakout siya. Lagay na lang natin resistance dito sa MA100 muna. Pero pinakamabigat siguro dito sa 0.82 pero yan na lang muna siguro. MA100.8. Ayan, psychological level ni All Home natin. Okay, so yun lang muna. Balik tayo sa PSE. Hindi ko maramdaman yung mga alaga ko na gumalaw kasi minsan umakyat, bumababa. So nagja-juggle lang yung nagja-sideways lang yung majority ng mga big caps na hawak natin. Okay, so mining talaga yung winners for today. Hopefully hindi maging negative sign to kasi ito na yung pangalawa. So di ba nakita mo last time dito, puro daw G. So may fake break. Hopefully hindi fake yung breakout natin sa 7.5 and then nagkaroon siya ng malakas na pullback. Ayan. So ito naman malalaki yata yung yung labas ng volume.
So ito, wala pa naman tayong net foreign sell na malalaki. Siguro kung nakakita na tayo 1 billion, 2 billion net foreign sell, yun na yun. Mag-worry na ulit tayo sa market. Pero ngayon okay pa naman siya. Okay po, so yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe and join ka lang sa group guys. So tama-tama to. First week pa lang ng cycle natin. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, Patreon, sa mga sunod guide sa Trading Market. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.